Hi guys, for today's video ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-add ng fractions na may magkaibang denominator. Remember lang na in order to add fractions, the denominators must be the same. Dapat magkatulad ang denominator ng ipag-add natin na fraction. So, paano yun kapag magkaiba yung denominator ng pinag-a-add natin na fraction? So, manood lang kayo hanggang dulo para malaman natin. Paano naman natin ipag-a-add itong 11/12 plus 17/18? Kung makikita nyo, magkaiba sila ng denominator. So, remember, kailangan natin ng magkaparehong denominator in order to add the fractions. So, ang una nating kailanganin gawin ay hanapin ang LCD ng dalawang fractions na to. So, paano natin gagawin yon? Una muna, kunin natin yung dalawang denominator na 12 and 18. Ilista natin dito yung 12 and then dito yung 18. Kunin natin yung prime factorization ng 12 and then ng 18. So, para sa 12, meron niyang 2 times 6 and then 2 times 3. Puro prime numbers yung nasa dulo. So, ang prime factorization ng 12 is 2 times 2 times 3. And then sa 18 naman, kunin natin ang prime factorization niya. That is 2 times 9. And then 9 is 3 times 3. So, prime numbers pa rin yung nasa dulo. So, the prime factorization of 18 is 2 times 3 times 3. And then, maguguhit tayo dito ng dalawang bilog. Dito yung 12, dito yung 18. Kunin natin yung common factors ng 12 and then ng 18. So, dito sa 12 may 2, dito rin sa 18 may 2. Bura natin yan, lista natin dito sa gitna. Dito natin ilalagay yung common factors ng dalawang numbers. So, nauna na yung 2. Sa 12 meron ng 2, then wala naman sa 18. So, hindi na pwede yon. So, dito sa 12 merong 3, dito sa 18 meron ding 3. Lista natin dito. And then, lista natin dito sa mga natirang and then, ilista natin dito yung mga natirang numbers o natirang factors ng bawat number. Sa 12 may natirang 2. Dito natin yan ilalagay sa side ng 12. And then sa 18 may natirang 3. Dito natin yan ilalagay sa side ng 18. So the LCD is kukunin mo lang tong apat na number and then multiply mo silang lahat. So the LCD is 2 times 2 times 3 times 3. And that is 2 times 2, 4 times 3, 12 times 3, 36. Yan. Ang LCD natin ngayon ay 36. Ganito na ang gagawin natin ngayon. Lista natin dyan 36. 36. So, pwede na yan ipag-add kasi magkapareho na ng denominator. Pero ang gagawin muna natin is 36 divided by 12 is 3 times 11 is 33. And then 36 divided by 18 is 2 times 17 is equals to 34. So, meron tayo ditong 33 plus 34, 33 plus 34 over 36. So, what is 33 plus 34? That is 67 over 36. As you can see, this fraction is improper fraction. Ibig sabihin, mas malaki yung numerator na number kaysa sa number ng denominator. So, anong gagawin natin dyan? Kasi hindi pa siya simplified kasi nga improper fraction siya. Ang gagawin natin dyan ay gagawin natin siyang mixed fraction. So, paano natin gagawin yon? Ang kailangan lang natin gawin is i-divide yung 67 sa 36. 67 divided by 36. Ilang 36 meron sa 67? As you can see, we have only 136 in 67. So, lagay natin dyan 36 kasi 1 times 36
is 36. So, 67, una muna dito, 7 minus 6 is 1, and 6 minus 3 is 31, ay 3. So, the remainder is 31. So, ito yung numerator natin na bago, ito yung whole number, ito yung denominator. So, ang magiging sagot niyan is ganito. Dito yung quotient o whole number, dito yung remainder as numerator na siya, and then copy lang the denominator. So, kayo naman guys, sagutan nyo to. 11 over 4 plus 23 over 18.